para sa bawat isa. Ayan. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Created for His Glory, God's Design for Men and Women. Ito ay mababasa sa Genesis chapter 1, 26 to 28, at sa Genesis chapter 2, 18 to 25. Babasahin ko po sa Tagalog. Genesis chapter 1, 26. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala. Ika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng karapatan at kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilan na hayop maging maliit, malaki, maliit. Sa chapter 2, 18 to 25, ganito po ang sinasabi. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid at inilapit sa tao. At ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ayan. So ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Okay? Ayan. Sa verse 18 po, emphasize ko lang ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ayan. Mga kapatid, today we gather together for this special joint fellowship between men and women. This is a beautiful picture of God's church. Men and women, young and old, united under Christ. When God designed humanity, ang pag-aaralan po natin ay yung disenyo ng Panginoon sa humanity, kaya po ang talata po natin ay nasa Genesis. So when God designed humanity, He never intended for men and women to be in competition. Ayun, di tayo dapat mag-compete with each other. He never designed one to be superior and the other inferior. Ayan. So, he never wanted confusion about identity. Diba? Ngayon kasi lumalabas ano ba yung identity ko. Diba? May third sex, may fourth sex. Ang nilalang lang po ng tao, ng Panginoon ay dalawa lang ang kategory, babae sa lalaki. Okay? Sorry po kapag may tinatamaan. Hindi po intentional. Okay po. Ito po ay biblical, ito po ay trabaho lang. Ayan. So, walang confusion about identity, worth, or purpose. Instead, He designed us male and female, unique, beautifully, and harmoniously, so that together we might reflect His glory. Ayan. So, the world around us sends many different messages. Some say men must dominate. Diba? Sabi nila, mas nakakalalaki daw yung lalaki. O, diba? Some say women must fight for independence at all costs. Ayan. Others say gender itself does not matter. But when we open the Word of God to the very beginning, we find the truth. Men and women are created in the image and likeness of God, created for relationship and created for God's mission. Ayan. So, Genesis chapter 1 and 2 is not about just a story about how the world began. It is a revelation of God's design for humanity. It shows us why we are here, we are meant to be, and how men and women are to live in harmony with one another. Okay? Yan. So, yung binasa natin, babasahin ko lang sa English, Genesis chapter 1. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Ayan, kapangyarihan over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and
and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Yan. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion. Ayan, okay? Sa Genesis chapter 2 verse 18, then God said, it's not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Ayan. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, He made into a woman and brought her to the man. Then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Ayan. Tapos, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Okay. Tatlong punto po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Number 1, we are created in God's image. Number 2, we are created for relationship. Number 3, we are created for God's mission. Pero bago tayo mag-aral, tayo po muna yung manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito, sa oras na ito. Salamat sa presensya mo. Salamat sa presensya ng bawat kapatiran. Dalangin namin ang mga salita mo na ay mapapahayag through your servant. Gamitin mo ngayong alipin upang magpahayag ng mga salita mo. At ito naway tumimo sa puso at isip ng bawat isa. Kayo, Diyos, ang magturo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa fellowship na ito. Sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Yeah. So, bakit pa natin we are made in the image. This separates us from every other parts of creation. The stars, the oceans, ang dagat na nasa likod po natin, the mountains, the animals, they all display God's glory. But none of them bear His image. Only humanity does. Ay lamang pong mga tao ang meron po ng kakayahan po noon. Okay? Meron kakayahang mag-reasoning. Yung mga aso ba, yung mga hayop, ay meron kakayahang mag-reasoning? Wala, di ba? Wala silang kakayahan. Tayo lamang po, tayo mga tao, tayo kasi yung model. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, na nilikha na sa mundo, tayo po yung pinakamodelo. Ayan. Kasi we bear the image and likeness of God. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Sabi nga po sa verse 27. Ayan. So from the very beginning, Scripture makes it clear that both male and female equally bear the image of God. Okay? There is no hint of inferiority. Wala dapat mas inferior or superior. Walang mas mababa, walang mas mataas. Pantay po yan. Both are fully human. Both reflect God. Both are valuable. Both are needed. Okay. Pareho pong mayroong dignity. Ayan. Minsan ang mundo, the world often assigns worth based on gender, race, alam niyo, lalo na sa, alam niyo sa Bible kasi bakit sa gitnang silangan ang mga lalaki mas dominant. Kung binabasa niyo yung Bible, mas dominant po yung lalaki. Okay? Ayan. Race, okay? Class or achievement. But God declares that every person, man or woman, young or old, has dignity because they bear His image. Okay. So this means no man can look down on a woman and say you are less important. No woman can look down on a man and say you are unnecessary. Hindi pwedeng sabihin yung ganun. So in God's eyes, sa mata ng Diyos, both are equal in worth. Okay, pantay po. Tama po. So, ayan. Meron din tayong shared responsibility. Let them have dominion. Yun ang sinabi ng Panginoon.
let them, ibig sabihin yung babae at lalaki, merong kapang karapatan, merong dominion sa lahat ng nilikha ng Panginoon. So God gave both men and women the responsibility to rule over creation. Ayan. Kaya lang ang problema kasi, masyado nating inano ang creation, masyado nating sinalaula. Alam niyo ba yung sinalaula? Alam niyo ba, nung high school po ako, high school pa lang, 1980s, ang signal po ng Baguio, hanggang number 3 lang. Tama ba ako? Ayan. Pero ngayon, may 4. Diba? Lumalakas. Okay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba yung tinatawag nilang global warming? Alam niyo po yun. Yung epekto nito sa mundo natin, kasi yung kalikasan kasi, nung una pa lang, sinabi ng Panginoon na pangalagaan natin ang kalikasan. Ang tao kasi, dahil sa greediness, di ba? Ang kalikasan, inalbo, ganyan. Kaya na-unbalance yung kalikasan. Kaya ang ganti ng kalikasan, ayan, nalalasap po natin. Okay, kaya merong global warming. Yung ozone, ano yung ozone, narinig niyo ba yun? Meron kasi tayong protection yan. Meron tayong protection. Dahil sa pollution na nililikan ng tao, yung protection dyan, ozone layer, luminipis. Tama, kuha niyo po yun, yung nag-aaral ng science dyan, mga kabataan. Luminipis. Ayan. At dahil luminipis, yung ray ng nakakatagos, ganyan, kaya ayan. Diba, sabi nga nila, may isang kapatid na nagsabi kanina, by year 2050 daw, ang malabon at mabotas daw, iwawala na sa mapa. Kasi pinalitan na ng tubig. Alam niyo kung bakit? Kasi dyan sa global warming, yung mga yelo sa Antarctic, North and South Pole, natutunaw. Ayan, kaya ho pag nagbaha, di ba? Siguro kayo, safe pa kayo. Pero kapag lumakas yung signal ng bagyo, nagiging unsafe din ang bawat isa. Dati nung pumupunta ako, napapansin ko yung barko na nakatampay dyan. Nakaka pa yan eh. Nakadak pa na maayos. Pero nakita ko pa rin na siguro nawasak na nangampas ng alon yan. Diba? Okay, yun yung mga patunay po. Okay. So sa simula, kaya dapat po ay maging responsible po tayo. Okay po? Hindi lamang sa buhay po natin, kundi binigay po ng Diyos na responsibility po natin na pangalagaan, pangasiwaan, hindi lang yung buhay natin kahit kalikasan. Amen po? Ayan. Kaya nga sa Manila po, alam niyo ba na bawal na magsunog? Bawal na pong magsunog doon. Ayan. Kung may pupunta sa iyo kapag nagsusunog kapag papawalan ka. Kasi nga, dahil sa likha natin sa kalikasan. Ayan. So bawat lalaki, God gave both man and woman the responsibility to rule over creation. Ayan, hindi lang kay Adam, hindi lang kay ibinigay ang mga ito. Ayan. This shows that God's mission cannot be fulfilled by one gender alone. So men and women must share in the responsibility of stewardship. Ayan. Alam niyo ibig sabihin ng stewardship? Katiwala o pangangasiwa. Ayan. Alam niyo nung gumawa ang Panginoon ng Himala, di ba may 5 tinapay, 2 isda, 5,000 lalaki, paano pakakainin, di ba? Nag-multiply, pinakain ng Panginoon. Sa dulo, sinabi niya, ipunin ninyo lahat ng natira. Tama po ba? Inutos niya po yun. Tapos meron silang 12 baskets na naipon, di ba? Okay. Anong ibig sabihin po nun? Huwag tayong magaksaya. Tama po ba? Minsan, mula mo dito ang misis ko. Pinagsasabihan ko ang misis ko na magluluto siya ng kare-kare. Ano-ano yung mga sangkap ng kare-kare? Baka. Ano-ano yung mga gulay ng kare-kare? Talong, sitaw, ano pa, pechay, ano pa? Repolyo, tapos may peanut butter, di ba? Ang daming nilalagay. Pagkatapos pagkakainin, hindi naman kinakain. Sabi ko, anong gamit niya? Dekorasyon? Di ba? Ang dami mong nilagay, ang dami mong sauce, pagkatapos pipiliin mo lang.
Di ba? Ano ibig sabihin nun? Hello mga kapatid. Yung salitang stewardship. Tama ba? Oh, di ba? Papakain mo lang sa ba? Dami. Sabi ko nga, tatatlo lang tayong kakain pero napakarami ito. Buong barangay naman yung niluluto. Hello. Stewardship, mga kapatid. Tama ba? Okay. E sinong ganon? Ayan. Okay. So, may responsibility tayo ng stewardship. Pangalawa, leadership. Ayan. Sa bahay po ninyo, sa mga mag-asawa, sinong leader? Ha? Si lalaki, si babae? Ha? Babae leader. O, may nagsabing babae daw ang leader. Okay. Sino ang yes darling? Sino ang yes darling? So, stewardship, leadership, and service. Okay. Now, point number 3, spiritual identity. Our identity is not found in our jobs. Okay, yung iba kasi, manager. Diba? Ano mas mataas? Manager, supervisor, o manggagawa? Manager. Pero diba, sinasaluduhan natin yung manager. Tama lang kung nasaluduhan natin sila, respeto natin sila. Pero, pantay-pantay po tayo. Diba? Okay ba yun? Kaya niyo ba sabihin sa boss niyo yun? Okay. So, hindi sa job, hindi rin sa achievement. Diba? Kahit high school graduate ka, college graduate ka, may PhD, may tumulo kung ano-anong D ang nakabuntod sa pangalan mo. Or social roles. Okay? It is found in the fact that we bear God's likeness. Okay. This gives every human life value, from the unborn child to the elderly, from the strongest man to the weakest women. So, ang babae, ang lalaki, si women, ito. Ay, may mga young girls po dito, ano. Karamihan po sa mga lalaki, ang tingin nila sa mga babae, object. Tama ba ako? Object. Ayan. Hindi po sila object lang, sila po ay subject. Ayan. Kapag object kasi pwede mong laro-laruin. Kapag subject kasi ibig sabihin may emosyon yan, may intellectual yan, dapat mo rin siyang igalang katulad mo. Kasi they bear the image, they are image bearers of God. Ito po ang dahilan kung bakit natin kailangan igalang, ay respeto lahat ng tao. Diba? Mataas man o mababa man, dapat pumantay. Kasi dahil po sa doktrinang ito. We bear God's image and likeness, di ba? Ayan. Eh, pastor, paano kung masama yung ugali? Kailangan bang igalang? Di ba? Ayan. Eh, kapag ganun po, ipanalangin nyo na siya ibaguhin ng Panginoon. Okay? Kapag hindi, ipanalangin mo na siya, nakunin na siya ni Lord. Joke lang. Para mapayapa ka lang. Pero lang po yun. Pero lang po. Igalang po natin. Igalang po natin. Okay. Kahit po hindi natin gusto yung pag-ugali, pero ipapanalangin po natin na sana ibaguhin siya ng Panginoon. Ayan. Alam niyo ba, merong kwentong yung dati, naglalasing siya, lasing. Lagi siya sinasabihan. Pag lasing na lasing, merong nagsasabi sa kanya, alam mo, pagbago ka na, mahal ka ni Lord. Tapos pag naglalasing, sasabihin na naman ng tumutulong sa kanya, bago ka na, mahal ka ni Lord. Kasasabi niya na kasasabi ng gano'n, alam niyo yung lasinggo na yon, naging pastor. Hello? Ibig sabihin, dahil sa kasasabi, ang salita po kasi ay makapangyarihan. Eh, naniniwala ba kayo noon? Ang salita po ay makapangyarihan, mga nanay, mga tatay, ano ba sinasabi niyo sa mga anak niyo? Ang BO mo! Magtanim ka na lang ng kamote! O di ba yun ang sinasabi natin? Alam niyo, nagmamanifest po yun. Kaya wag po kayong magsasalita ng gano'n. Amen po ba? Ang salita po ay makapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Nung nilikha ng Diyos ang daigdig, ang ginamit niya, salita. Let there be light and there was light.
Let there be land and there was a land. Let waters and land separate and it was so. Nangyari. And we bear the image and likeness of God. Kaya ang salita po natin dahil nasa atin yon makapangyarihan. Amen po? So sana po naunawaan na po natin. Kaya bago po kayo magsalita ng hindi nararapat, magbilang muna kayo ng 10. Bago ka magsalita sa misis mo o sa mister mo ng hindi masarap pakinggan, magbilang ka muna ng 10. Pagdating ng 10, baka ayaw mo na sabihin kasi nakapagbigay ka na sa sarili mo. Okay po ba? O yan, magbilang kayo ng 10 ha, bago kayo magsalita. So yun. So women, so yung mga lalaki, tingin nila sa mga babae, object. Okay? Yung iba, sex object. So sorry for the word, pero minsan gano'n ang tingin. Okay? Yung women naman, see men not as, women see men not as rivals but as fellow image bearers. Okay? So we must treat one another with honor, because to dishonor someone is to dishonor the God in whose image they were made. So, pag hindi natin ginagala, nire-respeto ang ating kapwa, ay yung image ng Diyos na nasa Kanya ang hindi natin ginagala. Okay po ba? Di ba sabi na ng Bible, i-treat daw natin ating kapwa kung paano natin gustong i-treat ng ating mga sarili. Yeah, okay ba? So we see men and women share the same image and dignity before God. Ayan. So, pangalawa, but God didn't stop there. We also created, He also created us for relationship. Hello. Kanina, yung point number 1 natin, we are created in God's image. Ang point number 2 natin, we are created for relationship. Relationship. Okay? Ang dali lamang po. Ako po ay magagasolina na. Yung binasa po natin kanina, Genesis 2:18, for the first time in creation, ang Panginoon nung siya ay lumikha lang niyang, it is good. It is good. It is very good. Pero meron siyang instant na sinabing, it is not good. Alam niyo kung bakit? Saan yun? Ito po sinabi niya. God says something, it is not good. It is not good for men to be alone. Sabi niya, gumawa siya ng helper. Okay? Pinatulog niya yung lalaki, kumuha ng tadyang, tapos ginawa niyang babae. Di ba? Tapos nung magising si Adan, nagulat siya. Sabi niya, wow! Sabi niya, sa biglang gulat niya, wow, man! Sabi niya, ayaw human. Okay ba? Ayan. Okay. So, we are created for relationship. Tatandaan niyo po yun. O yan. Nung perfect pa yung world, nung wala pang pakasalanan, gumawa ang Diyos ng kapareha ni Adan na makakatulong. Helper. Okay. Kinuha dito sa tadyang para mahalin at arugain at yakapin. Hindi yung kinuha sa talampakan upang tadyak-tadyakan. Hello? Hindi kinuha dito sa kamao para gawing punching bag. Ayan, di ba? Nung nagliligawan pa lang sila, sabi nung lalaki, bibigyan kita ng bituin. Pipitasin ko yung bituin. Nung mag-asawa sila, binigyan ng bituin, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Di ba? Pipitasin ko yung buwan. Sabi niya, nung mag-asawa nila, nilagyan ng quarter moon, half moon, full moon. Kaya pinitas yung buwan. Di ba? Nilagay sa asawa niya. Sa dito, kung gusto nyo patunayan po nyo, mag-x-ray po kayo mga lalaki, kulang po ang tadyang nyo. Kulang ang tadyang. Yun po yung asawa nyo. Ha? Ginawa ko na. Totoo po yun. Ayan. Kaya ang si Adan na yan, alam niyo si Adan mapalad po siya. Kasi wala siyang biyanan. Siya lang po yung walang biyanan. Tama di ba? May biyanan ba si Adan? Wala. O the rest may biyanan na.
Pero mahalin po natin ang ating mga biyanan. Okay po? Ayan. So, hindi kinuha sa talampakan upang sipasipain at tagdak-tagdakan. Hindi kinuha sa kamao para gawing punching bag, o di ba? Kinuha po dito sa dadyang para sila ay mahalin, yakap-yakapin, mahalin at arugain, o di ba? Sino sa mga lalaki nandito na kulang ang dadyang? Kulang. Sinabihan nyo si Mrs. nyo na I love you. Pastor, nasabi ko na yan nung naglilingugawang kami. Diba? Bakit? Ay mga babae, tanungin nyo, ayaw nyo ba marinig yung salitang I love you? Di ba gusto nyo marinig yun? Kailan nyo muling sinabi yung I love you? Ha? Everyday daw, everyday. Ayaw ko sabi sa akin, Pastor. Ayaw? Okay, mga lalaki kasi na hindi showy. Hindi man nila sinasabi sa kanilang mga bibig, pero meron naman tsokolate, meron bulaklak, pinapakita naman sa gawa. O, di ba? Yun na yun. Ayan. Yun na yun. Ayan. So, di ba baka bituin, binigay. Okay. So, human need for community. Even in a perfect world, Adam needed companionship. So, how much more in our fallen world, we need one another. So, God designed man and women to need community, pagkakaisa. O, di ba? Meron akong nababasa sa YouTube na meron pa contest sa ibang bansa na titira ka sa isang lugar na perfecto. Perfecto. Nandun lahat ang pagkain, masasarap, may gym, kung gusto mong magpaano. Maganda yung lugar, ang ganda-ganda ng tanawin. Ang condition lang, walang cellphone, walang TV, walang communication outside your world. At titira ka doon ng isang buwan. Kapag na mo rin ng isang buwan, nakatagal ka, pagkatapos nun, yung bank account mo magkakaroon ng $1 million. Wow! Diba? Alam niyo ba? Wala akong makatagal. Wala akong makatagal. Nagpapatunay na tayo po bilang mga tao, kailangan natin ang kasama. Amen po? Wala pong makatagal. Diba? Wala ka rin hayop na makikita, mag-isa ka lang at tahimik. Siguro mga kulisap lang, mga ibon lang, di ba? Wala kang makikita, basta i-deliver yung pagkain mo tapos wala. Nandun lahat, magluto ka kung anong gusto mo, nandun lahat, kompleto. Kaya lang, ikaw ay nag-iisa. Ayan, di ba? Diba sabi na nga ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Kaya siya lumikha, okay, di ba? Ng kapareha. Ayan. Yung iba naman, merong isang Adan, di ba? Isang Adan at isang Eva. Hindi ho isang Adan at pa-iba-iba. Ano po niyo po? Pa-iba-iba. Isang Adan at isang Eva. So, yun lang po. Yun ang design. Para may kapayapaan. Para may kapayapaan sa loob ng tahanan. Amen po? So, yan. So, kailangan po natin ng nawala na yung photo. So, hindi po tayo makatagal. The problem of aloneness, yung ikaw ay mapag-isa. So, ikaw ay nag-iisa. So, dinilate ng God na tayo ay dinesign for relationship. Okay? So, ang design po ng Diyos na yon, relationship, ay complementary design. Okay, magkaiba po ang chemistry ng babae sa lalaki. Hindi ba pwedeng pareho? Pero complementary po sila. Nung dinisenyo po ang Diyos sa mag-asawa, perfect. Hello? Di ba? Alam nyo ba na kung tahimik yung lalaki, maganon yung babae? Pero perfect po yun. Perfect po yun. Hindi pwedeng pareho ang tahimik. Ha?
Kapag tahimik naman yung babae, yung lalaki naman, preacher. Maganda, perfect po yun, perfect design. Di ba? Okay, ganun talaga ang Panginoon eh, very perfect. Alam, yun, no? Ito tandaan niyo po, ang Diyos po natin ay Diyos na balanse. Tagalog balance. Lumikha po siya ng gabi, pero hindi laging madilim ang bukas. Lumikha siya ng araw. Lumikha siya ng tag-araw, pero meron ding tag-ulan. Kung walang ulan, hindi ho green ang makikita nyo, di ba, tag-tuyo. Kaya huwag ko kayong mainis kapag ulan ng ulan. Matuwa po kayo kasi perfect yan. Yan ang design ng Panginoon. Di ba? Di ba? Sabi ni sa Ecclesiastes, there is a time for everything, a season for everything under the sun. A time to laugh, a time to cry, a time to build, a time to gibain. Merong God is a God of balance. Tandaan po natin yon. Okay? Hindi po laging kalungkutan. Meron ding halakhak. Hindi naman pwedeng halakhak. Lalo na kung mag-isa ka, halakhak ka lang halakhak. Iba na po yun. Okay? Iba na tingin ng tao sa'yo. Okay? Ayan. So, complementary design. Perfect po yun. Perfect. Okay? Huwag niyo pong sasabihin sa asawa niyo na ikaw talaga, hindi ka perfect para sa akin. Ako, masakit po yun. Di ba? Sabihin mo, ikaw talaga yung Eva na binigay sa akin. Sagutin mo naman, ikaw talaga yung Adan para sa akin. O di laging sweet ang relationship nyo. Ayan. Pangatlo, meron pong mutual support. Meron kayang gawin yung lalaki na hindi kaya ng babae. Meron naman kayang gawin yung babae na hindi kayang gawin ng lalaki. Tama ba, di ba? Kaya nga complementary eh. Mutual support. Okay? Kaya bang magkarpentero ni Mrs.? Opo. Kaya po. Kaya. Yung iba kaya. Ayun, yung mga anak, hindi kaya, di ba? Hindi kaya, ayan. Kaya pa ni Mr. Manganak? Ayun, hindi kaya, o di ba? So, kaya mo bang mabuntis nang walang mister? Hindi pwede, di ba? Di ba? Kaya kailangan talaga complementary. Di ba? Merong gamit. Ayan. So, merong mutual support. So, sa kasal, sa mag-aasawa, sa partnership, hello, husbands and wives must see each other as partners, not competitor. Ito ang problema kung minsan. Paano kung si babae ay nag-opisina as mataas ang sahod kaysa kay lalaki? Ano ko sa pinggan? Yun lang, di ba? Naghugas ng pinggan, pag-alaga ng bata, nag-ano na siya, tagaluto. Yan. Kahit na dumating yung time na mas malaki ng kita ng babae, dapat nagpapasakop pa rin sa lalaki. Kaya niyo yun? Oh yeah, very good. Ayan. O ito pa. Lahat ba ng lalaki nag-iintriga? Hindi po. Hindi po, bakit? Bakit ayaw? Walang trabaho. Walang trabaho yung lalaki. Walang iintriga. O yun lang. Okay. Ayan. So sa marriage, husband and wives must see each other as partners, not competitors. So, ito pa. In church fellowship, men and women must support and encourage each other. Di ba? Minsan may fellowship kaming kalalakihan, pagkatapos oras ng bigayan, di ba? Oras ng bigayan, collection ng iba yung collection ng lalaki, iba yung collection ng babae. Kasi may kanya-kanyang pandam sila. Okay. Ayan. So we need to support para sa fellowship. Katulad po nito, bakit tayo nagpe-fellowship? Ito po yung gamit. So, okay. Sa ministry, both genders have gifts to offer. The church is weak and if we silence one group. Ayan. Alam niyo pag mga gift niyo, ito pa yung laging sinasabi ko, wala pong gift na Zimbabwe. Ano pastor yung Zimbabwe? Marami po kasing Kristiyano na gano'n, Zimbabwe ang gift. Si Simba, pagkatapos uuwi. Kaya Zimbabwe. Ano yun? Tayo pong lahat,
mga Kristiyano, simula na maging Kristiyano po tayo, meron pong gift. Alam niyo po yon? Merong gift na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung iba multiple, higit sa isa. Pero at least one, meron ka. O, pastor, anong gift ko? Dati po akong ano yon? Marites. Merong gift na Marites. Eh nung na-born again ka, magiging ano yun? The Good Samarites. Ganun pa rin, pero the Good Samarites ka na. Puro yung kay Kristo. Diba? Tungkol kay Kristo, sinasabi mo. Dati tungkol sa kapitbahay mo, ang Marites. Ngayon, dapat tungkol kay Kristo na. The Good Samarites ka na. Ayan, okay? Merong gift, okay? Tandaan niyo po yan ha. Dapat ninyong i-discover yung gift nyo. Dapat ninyong i-develop yung gift nyo pagkatapos i-dedicate nyo sa Panginoon. Alam niyo ba, bawal ang araw, bawat sa atin ay haharap sa judgment. Alam niyo ba yung mga unbeliever lang ang may judgment? Tayo rin mga Christian ay may judgment na tinatawag. Yun yung bima. Haharap po tayo sa judgment, hindi para husgahan at itapon sa impyerno. Yung bima na yon para tanungin ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa gift mo? O merong kasing karampatang, ano yon? Ano yon? Gantimpala. O di ba? Ginto, di ba? Ano gusto niyo? Gold, silver, di ba? Tanso, o tansan. Inaharap sa bima. Okay? At tanongin kung anong ginawa natin sa gift natin. Ayun, katulad ng the parable of the talents. Ang Diyos ay nagbibigay ng gift according to our abilities. Yung iba binigyan ng 10, yung iba binigyan ng 5, yung iba binigyan ng 1. Yung binigyan ng 10, nag-multiply ka agad. Tapos sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Welcome. Tapos yung 5, nag-multiply din. Sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Yung isa, sabi niya, Panginoon, natatakot kasi ako sa iyo, masyado akong mabagsik eh. Naging lang gagapas ka kahit hindi mo itanim. Kaya sabi niya, yung isa, ito ho yung isa, binabalik ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, ay isa kang wala kang kwentang alipin. Yung isa, ibigay niyo sa 10. Di ba sinabi ng Panginoon yun, di ba? Ganun talaga ang principle ng kingdom ng Panginoon. Di ba? Kung masipag ka, dinadagdagan. Di ba? Kasi yung maliit na bagay na pagkakatiwala sa'yo, yung masipag ka sa maliit, bibigyan ka ng malaki. Yung 10, naging 11. Di ba? Merong joke dyan eh. Kung yung binigyan daw ng isa ay Pinoy sasabihin niya, Panginoon, pasensya ka na. Masyado kasi akong nagipit. Kaya yung isa, nagastos ko na. Mabuti pa yung isa, nagsoli. Pero kapag Pinay daw, walang sosoli kasi hindi, joke lang po yun. Okay. So, yun po. Pangatlo, alam niyo, ang point po natin hanggang 10. Point number 3 na po tayo. Hindi o, last na po ito. Ayan. Ganito lang po talaga ako, ma-joke. We are created for God's mission. May mission po tayo. Bawat sa atin may mission. At sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion. Alam niyo ba, ang ganda po ng fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Yeah. So men and women together were given this creation mandate. Be fruitful and multiply. This is not only about having children. Pero isa po yun. Ayan. But about filling the earth with image bearers who reflect God's glory. Men and women together are called to be fruitful in families, in ministry, in fellowship. So, ang dami po, tayo dapat maging fruitful. Yung have dominion, sabi, does not mean exploit. Ayan, yung tayo kasi masyado nating in-exploit. But steward it.
So men and women are co-rulers entrusted with God's creation. So in the church, we are entrusted with the mission of making disciples of all nations. Hello. Diba lagi nating ano? Ayan. Alam nyo ba na every Tuesday, narinig niyo ba yung OHB, Operation Home Base? Tinuturo niyo ba dito yan? Tinuturo niyo. Every Tuesday, si Pastor Malidi, merong equipping, mentoring, it's all about OHB. So, ina-encourage ko yung mga leaders na kung pwede, Zoom meeting. Sino marunong mag-Zoom? Sino nakakaintindi ng Zoom? Siguro isama natin sila sa GC, sa group chat, para, okay, unti-unti, hindi naman bigla-bigla, maunawaan natin OHB. Operation Home Base. Ano ibig sabihin po ng pastor? Noong unang Christianity, alam niyo ba, wala naman talagang church sa katulad na church na ginagawa natin. Ang church po noong unang panahon, sa mga tahanan. Kaya binubuhay yung early foundation ng church, Operation Home Base. Kaya sa mga home base. Nag-aaral, nagpapalalangina, nagpapalakasan, okay? So, yun. So, yung mga leaders, si pastor, siguro ibigay niyo yung GC, pangalan niyo, para maisama kayo sa GC. Sinasama ko si pastor every Tuesday, para marinig niyo po. Dapat po nating naririnig para maintindihan natin yung Operation Home Base. Okay? So, dominion with responsibility. Ayan. So, bilang application po sa mga families, raise children who love the Lord sa church. Men and women must partner in ministry, tapos in fellowship, build a community that reflect unity in Christ. So, yan. So, bilang conclusion, conclusion na tayo. So, we are created in His image, equal in dignity and worth. 2, we are created for relationship, made for community and partnership. Number 3, we are created for His mission, called to be fruitful and to steward His world together. Pero alam niyo ba, ang kasalanan pumasok sa mundo distorted this design, pinaluktot. So man began to dominate women, and women began to resist. Ayan. Relationships become broken, missions become self-centered. Ayan. Pero may katugunan po yun ng mabuti. Yet, through Christ Jesus, the second Adam, God restored what was broken. Ayan. So in Christ, we once again find our identity as image bearers. In Christ, we are reconciled into true fellowship. And in Christ, we are sent together in God's mission. So yan. So, men, mga kapatid, mga kababaihan at kalalakihan, let us see each other as not as competitors or enemies. Let us see each other as co-heirs of grace, image bearers of God, partners in His mission. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa design mo, Panginoon, sa amin na inaral namin na kung una pa man, Panginoon, ang layon mo ay palakasin ang relasyon ng babae at lalaki. Mga kababaihan, kalalakihan, maging sa ministry, Panginoon, gusto mo na maging fruitful po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na gampanan ang mga tungkulin na ito. Una, sa aming mga tahanan, bilang mga mag-asawa, bilang pamilya, bilang magkakapatid sa loob ng iglesia. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagpapala nito. Naway tuloy ito sa puso at isip ng bawat isa. Dalangin namin ang iglesia mo dito sa Lubo, sa Lord Albano Lubo, sa pamumuno ni Pastor JR at Pastor Glyza. Dalangin namin ang patnubay mo at pagpapala para sa kanila. Kayo ang siyang magpalago sa gawain mo, Panginoon, sa dakong ito. Salamat. Ito pong aming hiling sa pangalan ko ni Jesus.
Amen.